Amen. Purihin ng Panginoon, tayo mag-pray sa mensahe niya. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon Diyos sa gabi ito. Kami ay lubos na nanalig, nananampalataya Panginoon o God, na kayo ang Diyos, na nandito, napapangiti namin, napapasaya namin, sapagkat kayo ang pinakamahalaga. Kaya kami nadalo sa gawain, Panginoon Lord. Maraming salamat sa mga kapatid ko na rito, maging Panginoon Lord sa mga kapatiran namin Lord na makakapanood ng mensaheng ito Lord. Dalangin ko na magkaroon ito ng rema, magkaroon ng tumimos sa puso nila Panginoon Lord ang mensaheng ito Panginoon Lord. At ito'y maging sandata namin Panginoon Lord sa mga susunod na araw at higit sa lahat sa susunod na taon na aming Panginoon Lord sasapitin na naman, Panginoon Lord. Maraming salamat dahil kayo ang Diyos na hindi nagbago, hindi nagkulang, at patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon Lord, ng encouragement para magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon Lord. Sa gabi ito, pagpalain mo lahat ng mga anak mo narito, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon Lord, na sabik sa mensahe mo, sabik sa iyo mismo, Panginoon Lord, at patuloy ka mapapurihan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang mensahe ko natin ngayong gabi ito ay sa Mateo chapter 25, verse 21. Itong mensaheng ito ay para ho mapaalala sa atin na lahat ng ating mga ginagawa o mga ginagawa natin sakripisyo, pagdalo sa gawain ay mayroon ng kalakip na bunga. Amen o? Ang mensahe ho ay patungkol ho sa ang magaling na alipin. Sa Mateo chapter 25 ho ay yan ho ay parang parable na kinukwento ho ng Panginoong Hesus about ho yan sa mga alipin pinagkatiwalaan ng salapi. Amen o? Mayroon tatlo ho diyang alipin pinagkatiwalaan ng salapi. At nabanggit ho itong mensahe ito, nabanggit ho ito mismo sa Mateo chapter 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yaman naging tapat ka sa kaunting halaga, papamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Amen o? Yung salitang magaling ay napakasarap po yan sa pandinig. Pag sinabihan ka ba naman ng isang, ito ho, hindi ho basta normal na tao dito ang nagsasalita. Ang nagsasalita ho dito ay amo. Katumbas ho siya ng Panginoon, yung salitang Panginoon ho dyan ay hindi naman capital, pero ho yan ay, foreshadow, yan ho ay inaalintulad sa Panginoon mismo natin. Na nagsabi ho magaling. Ano ibig sabihin sa English ng salitang magaling? Sabi dito ho, well done. Magaling. Well done, o kaya naman, yung pinaka-paborito nating, yung madali ho salin ng English ay good job. Pag sinabing magaling, sinasabi ho ng amo mo, o sinasabi ng pinagtatrabahoan mo, maging ng mga magulang, humahanga siya sa iyo. Bakit to? Good job. Amen? Pinakamagandang salita na maririnig natin sa ating Panginoong Hesus mismo kapag nagawa natin ang mga pinagagawa niya sa atin. Mga kapatid, matatapos ho ang taon ng 2021 pero hindi pa tapos ang buhay natin. Isa sana sa pinakamagandang maranasan, yung huling araw mo na sa sanlibutan. Alam nyo, hindi takot ang mga Kristiyano mamatay dahil kapag namatay tayo sa sanlibutan ito, excited tayong haharap sa Diyos, sa Panginoong Hesus. At siya mismo magsasabi niyan, well done, good job, natapos mo yung trabaho mo. Ano ibig sabihin ho dyan na nagawa natin? Pinakamagandang salita na maririnig natin sa ating Panginoong Hesus, hindi man dito sa lupa, pero pagharap natin isang araw sa langit. Masarap sa pakiramdam. Hindi ka lang kukunin ng Panginoon dito sa lupa, haharap ka sa Kanya, at ang sasabihin niya, well done, magaling, or kaya good job. Yung salita na nagawa natin, ibig sabihin ho, natapos natin. Maaaring ngayong taon may natapos tayo, pero ang tanong ho, kasama ba doon sa tinapos mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Natapos natin, nakaya natin, yung mga pagsubok, naipasa natin. Ano ibig sabihin? Nagtagumpay tayo. Ngayong taong 2021, maaaring pagdating ng 2022, dapat ho, kung bagsak tayo ngayong 2021, pagdating ng 2022, dapat matagumpay tayo. Baon-baon natin ho, hindi yung stress, hindi yung depression, hindi yung mga negatibong mga bagay, kundi baon-baon natin yung salita at pangako ng Diyos na magpapalakas sa atin. Tama po ba? Amen. Yun ho ang pinakamaganda. Dapat maranasan natin kung tayo ho, ilan-ilan lang yung nag-uumapoy sa Panginoon, huwag tayong papayag na sa susunod na taon, hindi tayo madagdagan yung mga nag-uumapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tatanggalin na natin yung mga rason. Sa Sunday, may simba tayo, tama. Kailangan tanggalin na yung mga rason. Bagong taon, wag sanang bagong rason. Dami naman pastor, ganito kasi. Alam niyo, sa bawat rason ng mga miyembro sa pastor, katulad ni Moses, sabi ni Moses, hindi kayo, kayo sa akin nagre-reklamo. Nagre-reklamo kayo sa Diyos na nagsugo sa akin. Tanggal na dapat yung mga rason. Okay. So sabi dito, paano maging magaling, tapat at mabuting alipin ng Panginoon. So yung word na alipin dyan, parang hindi natin gusto yung word na yan, pero ang totoo niyan, katumbas ho yan na salitang
lingkod. Ano? Paano maging magaling, tapat at mabuting lingkod ng Panginoon? Una, sabi dito kailangan bilang lingkod ng Panginoon, nasisiyan ka sa kung ano man ang ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, pasalamatan natin, at wag na wag sanang lumabas sa bibig natin yung reklamo sapagkat, hindi ho yan nakabubuti sa atin. Ganito ang sabi sa Mateo chapter 25, verse 15a. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Ang Diyos, tinitingnan yung kapasidad natin, at kung ano yung kakayanan na meron ka, yun lang ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan nyo, 3 ang binigyan. Ilan ang una binigay sa una? 5,000. Sa pangalawa? 3 o 2? 3. Ayan. Ang kasunod sa kaduluduluhan, 1,000. Hindi man sinabi na umangal yung kaduluhan, hindi man sinabi niya na umangal siya. Yung 1,000 tumanggap hindi sinabing umangal. Pero kitang-kita mo sa expression niya kung paano niya tinabi, kung paano niya inipon yung pera at hindi niya pinatubo. Alam niyo ba, ang pag-iipon daw ay isa rin pangit na way? Yung pag-iipon, nag-iipon kami minsan nag-iipon. Yung pag-iipon mo raw ay pangit daw kasi bakit hindi pala tumutubo ang pag-iipon? Tama? Tinatabi mo lang, pero sana kung i-invest mo yan, dun tutubo. Kaya lang tinatabi, iniipon para may masubi. Para may makuha. Pero wala ka dun tubo. Tandaan mo, wala kang tubo sa iniipon mo. Hindi, tama yung mga negosyante. Saludo kami sa inyo. Hindi lang tinatabi ang pera, dapat yung pinapalago. Okay, itong mensaheng ito, parang katulad din yon. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. At kung anong blessing ang meron ka, ibig sabihin kapatid, huwag kang maingit doon sa iba, sapagkat yan ang para lang sa'yo. Kung ikaw ay napagkatiwalaan sa malaki, ibig sabihin, kayang-kaya mo i-manage. Sa atin dito, wala pa mong pinagkakatiwalaan ng milyon. Meron na ba? Baka itong taon, baka meron na. Ibig sabihin, kaya mo na kapatid. Nawa, ayan. Kasi kung hindi mo kaya, na-stress ka sa 1,000, paano mo yung 10,000? Tama? Pag kaya mo na i-manage ang 1,000, 10,000, 100,000, kaya mo na i-manage yung kalahating daan. Kalahating daang milyon. At siyempre, 1,000,000. So, by process, malalaman natin kung gaano kaimportansya o kung gaano pinapahalaga ng mga biyayang meron tayo. Kung ano meron tayo, enjoy lang natin. At ito ang mensahe ng Panginoon. Pangalawa, sabi dito, sabi doon, ito muna pangalawa. Sabi dito, humayo o kumilos ng tama ayon sa inaasahan o kagustuhan ng Panginoon. Paano maging mabuti at magaling na alipin? Sabi dito, kailangan kumikilos ng tama ayon sa inaasahan o kagustuhan ng Panginoon. Tayo dito sa simbahan natin, hindi natin piniplease ang mga tao. Piniplease natin dito yung Diyos na meron tayo at tumawag sa atin. Dahil kapag pag tao mo ang ating pinaglingkuran, hindi sila masasapatan. Mateo 25:16a, humayo agad ang nakatanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. Okay, ito nga yung sinasabi natin. Imbis na itabi niya yung pera o itabi niya yung nakuha niyang halaga mula sa Diyos o mula sa kanyang Panginoon sa kanyang amo, naisip po agad ng tumanggap ng 5,000, kailangan ko itong gawin negosyo, kailangan ayusin ko ito, kailangan i-manage ko ito nang lumago, nang mamunga. Okay o? So pangatlo, sabi dito para maging magaling at mabuting alipin ng Panginoon, ginagamit at pinalalago ang bawat bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Balikan lang natin ang Mateo chapter 25 verse 16. Humayo agad ang nakatanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at good news, ito ang nangyari. At tumubo siya ng 5,000. Ano sabi ng una? Para maging mabuti kang alipin, kailangan masiyahan sa anumang natanggap mo. Pangalawa, kung ano yung natanggap mo, kailangan hindi ka lang basta masaya, kailangan ito ay ihayo mo, palaguin mo ng tumubo. Yun ang sabi ng Biblia. Okay paano maging magaling na alipin at tapat na alipin? Una, masiyahan. Pangalawa, humayo. Pangatlo, palaguin para tumubo. Ang bawat bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng specific na kakayanan na kailangan natin i-improve. Nang ito naman ay magkaroon ng duplicate. Magkaroon ng bunga o tumubo. Okay. So yung mensahe na yan, yung magaling, tapat at mabuting alipin, ay hindi dyan natapos. Ulitin ko lang sa inyo, yung bawat sakripisyo na ginagawa ninyo, yung pagdalo nyo sa gawain, yung pag-uwi nyo ng mga tao, yung pag-share nyo ng salita ng Diyos,
hindi nakakalimutan ng Panginoon yung mga sakripisyo natin na yan. Ito ang sabi ho, ang gantimpala ng Panginoon. Amen. So may gantimpala, hindi ho nakakalimot ang Diyos. Pag may inutos siya, may kasama ho yung pangako, at yung pangako niya, hindi kailanman yan mapapako. Mateo chapter 25, verse 21a, sabi dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Una hong ibibigay sa atin ng Panginoon bilang gantimpala, ganito ang una, papuri. Isa sa pinakamasarap na maranasan natin yung purihin tayo ho, ng tao pinagtatrabahuan natin, yung taong pinaglilingkuran natin, pero mga kapatid sa simbahan, Diyos ang pinaglilingkuran natin. Ang sarap sa pakiramdam na purihin ka ng Panginoon. Ito ang sabi dyan. Di ba sabi ho ng Panginoon doon sa Mateo, magaling, tapat at mabuting alipin, yan ho ay masarap pakinggan. Hindi lang basta pakinggan, kundi damhin. Pangatlo, sabi dyan, masarap yan isip-isipin. Kung ikaw alam nyo, marami akong naririnig na mga kwento, pag ang isa ho trabador ho ay napuri ng kanyang amo, at talaga ho namang uuwi yan excited, binabalita sa kanyang pamilya, ibabalita niya yan ng ilang araw. Pag napapurihan siya ng kanyang amo, mga kapatid, hindi basta-basta amo ang pinag-uusapan natin dito, Panginoon mismo. Amen. Alam nyo yung nagtagumpay na mga gawain natin, hindi man natin narinig ang tinig ng Diyos na nagsabi sa atin, good job, well done, magaling. Naniniwala ako ganun mismo ang sinasabi niya sa atin. Isipin nyo na pagtagumpayan natin, nasa gitna tayo ng pandemya, pero natapos natin ang buong taong gawain ng simbahan. Amen. Papasok na naman tayo sa 2022, mayroon na naman isang taon na naman hong gawain na pagsasama-samahan natin. Ganun pa rin ang atin dapat maging sikreto. Una, masiyahan. Pangalawa, ano sabi doon? Una, masiyahan. Pangalawa ho ay humayo. Pangatlo ho ay magpalago. Amen ho? Paalala, ang sabi dito ho, papuri ng Diyos ang ating nasain at asamin. Huwag ang papuri ng mga tao. Marami na tayo natanggap ho sa social media na nagsasabing, ang ganda naman ng simbahan nyo, ang galing naman ng mga tao dyan. Ang dami na natin natanggap na papuri, pero ho, walang-wala yun sa papuri ng Diyos na meron tayo. Yun ho kasi nagpapalakas sa atin. Ito yung Diyos natin na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin kasi buhay ang Diyos natin dito. Amen ho? Papuri ng Diyos ang ating nasahin at asamin, huwag ang papuri ng mga tao dahil may dahilan. May kaisa-isang dahilan kung bakit sa Diyos ka tumanggap ng papuri at huwag sa papuri ng mga tao. Sapagkat, ang sabi dito, sapagkat ang papuri ng Diyos ay tunay at totoo. Amen. Di ba ho, papuri ng tao ay pambobola. Napakadelikado ho, may encounter mo yung tao, yung bulero, yung mabolang tao. Sapagkat hindi niya sinasabi yung totoo. Ang Diyos, hindi kailanman bubulahin tayo, magsisinungaling na nahangaan tayo, sabihan tayo na magaling, hindi ho. Kasi bakit? Ang sabi dito, kilala niya tayo, alam niya ang ating loob at labas. Yung mga tao pumupuri sa atin ho, na mga tao na literal na kasama natin, maaari ang nakikita lang nila sa atin ay yung mga panlabas lang natin. Mga panlabas na ginagawa, pero hindi nila basa kung sino talaga tayo. Pero ang Diyos, pag pinapurihan ka ng Diyos, ibig sabihin, loob at labas, maayos ka. Kaya ang papuri na dapat tinatanggap lang natin ay ang papuri lang ng Diyos. Mga kapatid, sa Kanya, ang pinakamagandang papuri na may bibigay para sa atin. Amen no? Di ba tayo, ang sarap sa pandinig pag napuri tayo ng mga tao. Pero how much kung ang papuri ng Diyos mismo yung maranasan natin. Kaya muli paalala, huwag papuri ng tao ang ating nasain, kundi papuri ng Diyos, sapagkat ang papuri ng Diyos ang tunay at totoo. Mateo chapter 25 verse 21b, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, papamahalain kita sa malaking halaga. Una ho, ano sabi dito, anong unang reward ng Diyos? Praise. Pangalawa, ito ang pinakamaganda. Pangalawa sa pinakamaganda, promotion. Gustong-gusto natin lahat ma-promote. Pag sinabi yung promotion, pagtataas, mga kapatid, yung promotion, hindi ka kailanman ibabagsak ng Diyos. Pastor, parang binababa ko ngayon ng Panginoon. Kung binababa ka man ng Panginoon para itaas ka muli, antayin mo yung matinding pagtaas ng Diyos sa mga taong marunong magpakumbaba. Amen. Sabi ng Biblia, promotion, yung mga gantimpala ng Panginoon sa mga tapat, magaling at mabuting alipin. Mula sa kaunting halaga, ano sabi dito ho? Pinamahala ng malaking halaga. Yung tao hong 5,000 ho, binigyan ng 5,000, hinayo niya, pinalago niya, binigay din sa kanya ng Panginoon. Yung tubo, hindi kinuha ng Panginoon, binigay pa sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng 10,000.
Ang malungkot nito, yung walang-wala na, yung 1,000 ho, naghukay siya, ibinaon niya sa lupa yung pera niya, kanino ho binigay? Hindi ho doon sa pangalawa, kundi doon sa una. Bakit ho? Kaya niya i-manage yung marami ng halaga. Okay. Lucas chapter 16 verse 10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay, ay magdaraya rin sa malaking bagay. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, kung maliit na bagay ang meron ka, pagkatiwalaan ka sana dyan. Amen. Kasi lalaki yan. Amen. Amen ho? Tapos sa simbahan ho natin, makikita ho natin yung buong taong allocation natin sa susunod na taon. Makikita nyo kung gaano kalaki. Mula lang ho sa maliit, alam naman ho ng mga nauna dito sa simbahan kung gaano kaliit ang isang taon ho na tithes and offering. Pero ho si Lord nagpo-promote at ang sabi ng Panginoon na napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan niya sa malaki. Lumaki na ho siya. Amen. At kapag ngayon ho ay napagkatiwalaan pa tayo dito sa lumalaking blessing, mas pagkakatiwalaan tayo ni Lord sa mas malaki pa. Amen. Napakasarap na proseso. Napakahirap, maliit pa lang na bagay, nagdaraya na tayo. Ito ho mas matindi. Sa Lucas chapter 16, ganda sabi, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Kapatid, ang kayamanan dito sa sanlibutan, mga peki yan. Ang tawag natin sa sanlibutan ay stepping stone para natin itong training ground. Hindi talaga tayo taga rito. Yung mga pera, yung mga blessing na meron tayo, wala yan. Dahil sa langit, wala naman yan. Training ground lang ang lupa para sa tunay na tirahan natin. Amen no? Kung sa bahay natin ay malinis tayo, natural, sa langit, dapat mas malinis. Kasi wala naman dumi doon. Ano? Sabi dito, kung hindi kayo mapagkatiwalaan ng mga kayamanan ng sanlibutan, yung kayamanan ng sanlibutan, walang madadala ni isa papunta langit. Dahil ito ho ay training ground lang. Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan, may tunay na kayamanan na nandun sa langit? Na yun sana ho ang atin hong hindi lang maratnan, kundi maranasan, personal. Ito ang sabi, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ayan. Marami yung nagnasa na maging amo habang sila'y nangangamuhan. Di ba ang pinakamasarap kung mayroon kang amo, bakit hindi ka maging tapat sa amo mo ng isang araw ikaw na ang amo? Yun ang mensahe, di ba? Pastor, tagabantay lang kami ng lupa. Tagabantay lang kami ng bahay na to. Pag napagkatiwalaan ka sa lahat ng bagay na yan, kaya ng Diyos gawin ikaw na isang araw may-ari niyan. Amen? Amen. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Jacob. Si Jacob mo, tagabantay lang dati siya ng mga tupa kambing ng kanyang tito. Hanggang dumating sa isang araw, mas marami na siyang tupa at kambing sa tito niya. Amen? Kasi tapat ang Diyos pag nangako. Amen. Hindi yun kay Jacob, sa tito niya yun, pero mahal na mahal niya yung mga kambing at tupa ng tito niya, kaya nakita ng Diyos, pagkakatiwalaan kita ng mismong sayo. Kapatid, kung ano yung meron ka ngayon, na parang pinagkatiwala lang sa'yo ng ibang tao, pagtapatan mo yan, dahil isang araw, meron ka na yan. Amen, no? Dati nakikidrive lang tayo ng mga nakikidrive lang dati. Iniingatan ko yung motor kasi siyempre nakikidrive ka lang. Pag yun ay nadisgrasya mo, naku po, sagutin mo. Hanggang sa magkaroon ka na ng isang araw. Amen, no? Ang ganda sa pakiramdam, itong mensaheng ito ay katapatan to ng Diyos. Sabi niya, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kung hindi natin mai-manage yung yaman ng ibang tao, hindi rin natin kaya masigit yung yaman na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kapag hindi mo pa talaga yaman yan sa iba yan, hayaan mo maging tapat ka pa rin dyan. Amen? So sana malinaw ho. So promotion o pagtataas, ganito sabi. Promotion o pagtataas sa pinagkatiwala sa iyong posisyon. Ano bang posisyon meron ka ngayon? Sa mga nagtatrabaho, anong posisyon ka ngayon? Pastor, ako yung pinakamababang posisyon doon sa trabaho. Pagtapatan mo lang yan. Dahil pag inangat ka na ng Diyos, grabe yung overtake mo doon sa pinakauna. Kaya inggitan ka kaso. Well ka lang. Dahil marami hon talagang ganon. Magugulat ka mga Kristiyano, ibang promotion. Gaano katindi ho yung overtake na ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Jose, doon sa mga susunod sana ng mga gobernador. Di ba ho? Ganon din ang galit ng mga ganon din ang galit ng mga gobernador kay Daniel. Si Daniel na dayuhan, pulong, ibig sabihin alipin. Iba, isipin mong ginawa siyang pinakapuno ng lahat ng gobernador. Galit na galit ang mga tao, tama po ba? Galit na galit ang mga gobernador. Kaya siya, ginawan siya ng kwento, gumawa ng batas para itapon siya sa kulungan ng mga leon, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos dahil Diyos ang naglagay siya sa kanya sa posisyon na yon. Kapatid, pag tinaas ka ng Diyos, sasamahan ka niya sa taas. Amen.
Huwag ka lang magpakataas. Diyos pa rin ang itaas mo. Tama po ba? Lord, kayo maitaas. Habang tinataas ka ng Diyos, patuloy ka magpakababa sa harapan niya at siya lagi itaas natin. Itataas tayo sa posisyon. Ito, gusto ng lahat. Sahod. Amen. Ayan. Yung mag-asawa, laging sana itaas na natin. Pray lang. Kasi ang Diyos ay iba pang nag-promote. Okay. Basta paano walang trabaho? May negosyo. Ayan. Nakakatuwa akong blessing dito sa bahay, sa aming pamilya, dito sa compound. Amen ho. So mayroon kami negosyo na lumilibot. Amen. So dinideklara namin na lalo pa siya lumago. Amen. Kasi pangako yan ng Diyos. Isipin mo, tapat ka sa Diyos. Siya pa kaya, mas matindi siya magtapat. Amen po ba? Amen. Pastor, tapat ako sa Panginoon. Kapatid, yung katapatan mo sa Diyos, walang-wala yan pag siya nagtapat sa iyo. Kasi bakit? Grabe yung katapatan ng Diyos sa atin. Hindi nababago. Amen ho? So yung posisyon, pag tinaas ka ng Diyos, ulitin ko lang ho, antay-antayin mo ang promotion na nanggagaling sa Diyos. Kailangan maging tapat, magaling at mabuti kang alipin. Wag mong kakalimutan yung tatlo. Pangatlo, sabi dito, pangalawa, yung sahod. Doon sa sahod, kahit medyo maliit, hindi ganun kalaki, papuri pa rin sa Panginoon, pasasalamat pa rin kasi bakit? Sa isang iglap, kaya ng Diyos ayusin yan. Amen. Dahil isang araw, paano kung ikaw na to? Ikaw na yung nagpapasahod at ganun din ang angal sa iyo ng mga tao. Ano ba naman tong pasahod mo, sir? Sir na ang tawag sa iyo. Ano ba naman to? Bigasan yung negosyo ko tapos, grabe. Magkaroon dito ng malakihang bigasan. Dalawang kapatiran natin nagbibigasan. Ang laki niyan. Magkaroon ng grocery store, pray lang natin. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Negosyo. Negosyo mo na talaga hong malaki. Amen. So lahat po yan, pinopromote ng Diyos. Posisyon, sahod, negosyo, hindi ho galing sa akin yan, galing sa Diyos mismo. At sa lahat ng mga bagay na mayroon ka ngayon. Kung ano man ang mga bagay na mayroon ka ngayon, kapatid, kapag naging tapat, magaling at mabuti kang alipin sa harapan ng Panginoon, ipopromote ka niya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mateo chapter 25 verse 21, makihati ka sa aking kagalakan. Pinakalas na gagawin ng Diyos, una ho, pupurihin ka ng Panginoon. Pangalawa, ipopromote ka ng Panginoon. Pangatlo ho, isa sa pinakamaganda, ito sabi, provision. Yan. Yung provision dito na inalok ng Diyos sa atin, pag sinabi hong provision, panustos. Yung araw-araw ho na kailangan natin. Araw-araw na kailangan natin ho ng tirahan. Yung binagyo ho ng Odette, grabe ho talaga. Hanggang ngayon ho, hindi makabangon. Dahil, hindi ko alam, pero ang dami hong tumutulong. Kanina ho, binasa ko sa Facebook, balita sa GMA, nagpadala ho ang US ng halos 1 bilyon. 950 million ang pinadala para ho doon. Tapos nakabalitaan mo na naman, wala naman umabot na tulong doon. May mga ganong kasing tao ho, gahaman. May mga ganong tao na hindi maganda ang kaisipan. Hindi naman kanila pera. So tayo ho, may Diyos tayo, natutustusan yung ating provision sa tirahan. Amen ho? Mayroon tayong mga bahay na nakalaan para ho sa atin. Doon sa Mendes, ang hamon ko sa kanila lagi, kung nangungupahan ka ngayon, ayusin mo yung inuupahan mo, linisin mo yan, isang araw magkakaroon ka ng sarili mong tirahan. Hindi ko alam kung naniniwala sila, pero lagi ko sinasabi yun sa kanila. Hindi habang buhay ho, tayo, naninirahan, nakikitira, kasi magkakaroon ka ng sarili mong tirahan. Ang tawag dyan, provision. May provision sa pamilya. Ito, ulitin ko lang may provision sa pamilya, may provision ng kagalakan. Ito yung kagalakan na hindi kayang bigay sa atin ng pansamantalang kasiyahan ng sanlibutan. Ito yung provision ng Diyos na siya mismo nagbigay. Kagalakan sa gitna ng pandemya, kagalakan sa gitna ng unos, sa Diyos nanggagaling yan. At ang pinakamagandang regalo dito sa provision na inilaan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kasama ho niya. Ano sabi ng Panginoon sa Filipos chapter 4 verse 19? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang Diyos may kakayanan siya magbigay ng provision sapagkat meron siyang source na resources na hindi mo nauubos. Unlimited resources meron ng Lord. Na pag once na humingi ka sa Kanya, once na nagbanggit ka sa Kanya ng mga bagay na gusto mo, panaligan mong mangyayari, ibibigay ng Diyos, ibibigay niya sa iyo dahil meron siyang unlimited na blessing. Okay, balikan ko lang mga gantimpala ng Panginoon na ibibigay niya sa atin sa mga taong tapat, magaling at mabuting lingkod ng Panginoon. Una, papuri. Pangalawa, pagtataas, promotion. Pangatlo ho, ay provision. Sana huwag niyo makakalimutan yan. Praise, promotion, and provision. Yan ho ang mga tatlong bagay na ikakatiwala at ibibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan, walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Itong midweek natin ho ay sukatan ito kung sino talaga ho dito yung
may eagerness. Kasi may ang iba marami rason. Dito tatanggalin natin ang mga rason. Amen. Sa susunod na taon, kung sino ho mga nandito, ituloy nyo lang mga kapatid hanggang sa matauhan yung ating mga ibang kapatiran na tama, ipupurso ko to kasi sa gawain to ng Panginoon. Tanggal rason. Amen? Tanggal rason. Amen. Sabi dito, walang masasayang na paglilingkod sa Panginoon. Mahirap man, o sigin ka man, o kahit ano pa man ang gawin sa iyo ng tao sa mundo, dahil sa paglilingkod mo sa Panginoong Jesucristo, may gantimpalang inilaan siya para sa iyo. Mga kapatid, wag tayo magdamdam doon sa mga kapatid natin hindi nakakadalo sa midweek. Kasi yung gantimpalang para sa iyo ay hindi naman para sa kanya. Amen. Tama po ba? Amen. Paano kung ngayon may hawak-hawak akong pera dito ng 20,000? At nabigyan ako ng nakakatuwa sana. Mga kapatid, ipag-pray nyo yung aking ipag-pray nyo yung natin. Paano kaya kung may ganong senaryo Iba tayo. natatawa yung natin mga alam nyo, masaya yun. Masaya yun sa totoo lang. Pero ito ang pinaka-matindi yung senaryo na pwedeng gawin ng Diyos anytime. Paano kung ngayon dumating si Lord? Amen. Yun ang mas nakakaiyak. Kaya sa susunod na taon, tapik-tapikin natin yung ating mga kaibang kapatiran, tanggalin natin yung ating mga, tawag ng mga rason. Para sa Panginoon, walang rason. Amen? Si Jesus, walang rason eh. Gagawa siya ng rason, naisip niya, wag. Kasi sa Diyos to eh. Tinanggal niya yung rason niya. Kaya nga hamon, maglingkod tayo sa ating Diyos. Amen o? Napakaganda ng hamon yan. Maglingkod tayo sa Diyos, maging magaling, maging tapat, at maging mabuting lingkod ng ating Panginoong Hesus. Yan ho ang hamon na kailangan bit-bit pa rin natin sa susunod na taon para ho sa susunod na mga tao na makakasalamuhan natin sa simbahang ito, makita sa ating buhay ang Diyos na meron tayo. Mga kapatid, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Pwede po ba palampakan natin ang Panginoon? Maraming salamat po sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat sa gabi pong ito. Kami nagpupuri, nagpapasalamat. At patuloy, Lord, na nagagalak dahil patapos na ang taon, pero hindi pa rin tapos ang mensahe mo sa amin, Panginoon Lord. Lord, sa mga kapatid ko narito, maging sa mga kapatid namin na nandun sa kanilang mga bahay, ang aking dalangin lagi, magkaroon kami ng uhaw, gutom sa iyo mismo. Magkaroon kami na nag-uumapoy na puso, Panginoon Lord, na patuloy, Panginoon Lord, ang hinahangad ay yung maramdaman at makakain, Panginoon Lord, na talagang mga bagay na mahalaga, yung mga espiritual na bagay na ikaw lang ang makapagbibigay sa amin, Panginoon. Lord, gutumin mo kami, uhawin mo kami sa iyo, Panginoon Lord, nang araw-araw ka naming hanapin, nang araw-araw ka naming saliksikin, Panginoon Lord, at nang masumpungan namin ang hinahanap naming tubig na nanggagaling sa iyo, pagkain na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Kayo lang ang kailangan namin at pinakamahalagang sa buhay namin, Panginoon Lord. Sa gabing ito, bago matapos ang gabing ito, Lord, patuloy ka namin bibigyan ng papuri, parangal, at minsan pa, Panginoon Lord, humihiling ako sa iyo, Panginoon O God, na kung paano, Panginoon Lord, ang mga anak mo narito ay nag-uumapoy sa paglilingkod sa iyo. Punuin mo ng mga kaluluwa sa susunod na taon ng simbahang ito, hindi lang Sunday, kundi maging sa midweek, na mga nagpupuri sa iyo. May mga eagerness sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Lord. Panginoon, sa susunod na 2022 sa aming buhay, humihiling din kami, Panginoon Diyos, na gamitin mo pa kami mightily. Bigyan mo kami, Panginoon Lord, ng puso, Panginoon Lord, na kayo ang laging priority sa aming mga buhay, Panginoon Lord. Lord, maraming salamat. Yung may mga kapatid namin, may mga pagsubok sa trabaho, may mga pagsubok sa kanilang schedule, Panginoon Lord. Lord, tanggalin mo sa kanilang mga bagay na ito, Panginoon Lord. Kung ang pagsubok nila yung trabaho, baguhin niyo ang trabaho nila, Panginoon Lord. Kung pagsubok nila mga schedule, baguhin mo, Panginoon Lord, ang kanilang mga schedule, Panginoon Lord. Pero Lord, kung ang kanilang problema ay ang kanilang mga ugali, Lord, baguhin mo po ang mga ugali nila, Panginoon. Dahil ang pinakamahalaga sa iyo, Panginoon Lord, ay ugali na nararapat katulad ng ugali meron ng aming Panginoong Jesus. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya naglaan ng kahit katiting na angal sa kanyang buhay, ng rason sa kanyang buhay para magawa niya ang mission niya, para magawa niya ang gusto mo, yung kalooban mo sa kanya. Panginoon, ganun din sa amin bilang mga anak mo. Pinuputol na namin ang espiritu ng anumang uri ng pagrereklamo, anumang uri ng mga rason, kung bakit hindi kami nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon Lord, ng consistent, Panginoon Lord. Lord, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Panginoon Lord, hayaan mo sa susunod na taon, wala nang rason ka marinig sa amin, dahil yung mga bagay na hindi namin kaya, kakayanin na namin, dahil si Jesus ang magbibigay sa amin ng lakas para magtagumpay sa lahat ng mga bagay. Pinupuri ka namin, muli pagpalain mo lahat ng mga naririto sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo din mamamasyal, yung mga natira.